Okay, welcome. It's me, si Pastor Armando Esmontiro ay nagbabalik. O ato na pong ipadayo ng ato ang nabiyaan nga programa, The Main Team, The Gospel of the Kingdom. Ginaot mga kaigsunan, nakatune in nasab kamo karon sa inyong mga gadget, sa inyong cellphone o laptop. O ato nasab nga ipadayo ng pag-research o pagtuon sa mga pulong sa Ginoo, mga laglo mga pagtulunan sa Ginoo o naalamang kini gibilin sa iglesia sa tuang Ginoo. Hinaot nga dili mo mapulan, wala kayong sawa sa pagtangkilik sa ating munting programa. O ang ato ang subject karon galaigson, nagkanayon kini the redemption of God has three major application. Hinaot nga na full charge ang inyong mga gadget karon. O shout out sa Luzon, Visayas and Mindanao, sa mga kabinanter pastors and kabinanted churches, o advance Happy New Year sa kaninyong tanan mga kaigsunan. Okay, ato ang sugdan ang ato ang pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. O ginaot nga walay makadisturbo sa ato ang mga subaybay karon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. So una dinhi mga kaigsunan, ato ang makita nga dunay tulo ka mga dagkong mga punto under sa subject nga the redemption of God has three major application. Number one, redemption of the universe from the curse and from the power of Satan. Ikaduha, redemption of the nations into a servant son status. O ikatulo, redemption of the first sons into God's divine life and fellowship. So dinhi ato ang masabtan o ato aning tukion karon o dinhi revolve o magalibot-libot ang ato ang pamalandong sa pulong sa Ginoo. Okay? Ang redemption ni galaigson sa Cebuano na pagtubos. So ato sang kuhaon ng mga kahulugan mahitungod sa man. Aduna ni lima ka mga Greek word, no? Number one dinhi, anthropos is used generally in a human being, no sex. Ang ikaduha gitawag kini aner, no? Is never used in female. So ikatulong nga Greek word sa man is arsin. Male is translated men and no sex, no? O gikaupat nga Greek word sa man is huyos. Abot pasabot son, signifies the relation of offspring to parents. O katapusan, the last one is tiknon, child as in his gospel. So ngano akong gikuha ang mga klase-klase nga mga meaning sa moong man mga kaigsunan kay kita ang sentro sa moong gitawag nga pagtubos o redemption. So sa tulo ka mga dagkong punto kaganiha nga akong gi-highlight o sa tao dapat kita makapokus, no? Tungod kay makita ninyo karon kung unsa ka importansya ang programa o pag-redeem sa ato ang Ginoo. Na mga kaigsunan ko diha sa Ginoo, matod pa sa ato ang golden text, ato makita din sa Galatians chapter 4 verse 21 to 31, that is the allegory of Hagar and Sarah, no? Taas naman kay nga bersikulo pero inyo naman kining na basahan siguro nga usa kini ka istorya o allegory sa anak sa saad o anak sa pagkaulipon. O adunay na missing link diri nga kanang anak sa pagkawala pero naana sa Genesis chapter 15. Pero dinhi atong hibaluan kay tulo man ni ka major application
ang pag-redeem sa ato ang Ginoong Hesukristo. O adunay pasahi diri sa Biblia nga matud pa sa 1 Peter 2:16, ingon nga mga may kagawasan o wala magagamit sa inyong kagawasan nga mao'y takuban sa kadautan, kundili ingon nga mga ulipon sa Dios. So mo nang nagpahimangno na daan si Apostol Pedro nga dili nato gamiton ang atong liberty o kagawasan, ingon nga takuban sa kadautan, no? So atong gamiton kini sa tama nga diin atong pahimuslan ang maong kagawasan diha kang Kristo. Galatians 3:29, ug kung kamo iyan ni Kristo nan sa pagkamatuod, sa kaliwat kamo ni Abraham og mga manununod sumala sa saad. Yes. So dinhi ta nakabintaha mga kaigsunan tungod kay minaagi kang Kristo Hesus pagtukod diya sa iyang iglesia, kita nga mga hintil nahimong kabahin diha sa maong pakigsaad nga diin ang ato ang father of faith nga mao si Abraham, nga diin atong mabasabtan sa Biblia nga si Abraham nagrepresent sa Dios o aduna ni tulo ka mga na predestined nga laray sa maong katawhan, anak sa saad, anak sa pagkaulipon ug anak sa pagkawala. So dugang pang pasahe sa Biblia diri sa Romans 2:28-29, kay dili siya Hudiyo kun siya Hudiyo sa gawas lamang, bisan ang circumcision sa unod lamang, kung dili Hudiyo siya kung Hudiyo sa sulod, o ang circumcision mao ang sa kasing-kasing diha sa espiritu, dili sa litra, kang kansang pagdaig dili gikan sa mga tao kundi sa Dios. So muna mga kaigsunan nga sa panahon ni Kristo, sa panahon diha sa ministry ni Jesus Christ, aduna nay mga hintil nga nasakop diha sa pakigsaad sa atong Ginoo, o wala na kayo gikinahanglan ang maong literal o pagtuli diha sa unod, kay si Tito atong nakaplagan dinhi nga wala pugsa nila nga tulion, no? In Galatians chapter 2 verse 3, apan bisan pa si Tito nga kakuyog nako nga sa Gresyahanon, wala pagpugsa sa pagpa-circumcision. See? So meaning pisot ni si Titos. So sa kaniadto ang katawhan sa Ginoo, prerequisite gini ang pagtuli or circumcise diya sa unod, o pagpanghinaw sa kamot, o ang mga hintil hugawan. So wala mga kasuguan ang hintil, samantala ang Hudiyo ya sa laray sa anak sa saad, dili gyud pwede nga dili mo appeal sa law of cleansing. Apan sa pag-abot ni Jesus Christ, wala na tagay og bili ang kini nga pagpanghinaw. Pan in spite niya na kita nga mga hintil natakdan ta, manghinaw na ta nga mukaon unya, ato ang mga anak gipatuli na, pero dili na maoy prerequisite sa pag-ila sa iya sa katawan sa Dios, kay wala na may kalainan na Hudiyo o kining mga hintil magpatuli naman diha sa unod. Apan sa panahon ni Kristo, kung balikan nato ang Roma, nga diin sa kasing-kasing, but pasabot kanang gituli diha sa kasing-kasing, circumcise nga mao ang sa kasing-kasing. Ang meaning magud sa pag-circumcise kining paghinlo, no? So sa atong panahon karon diha kang Ginoong Hesukristo ug iyang gibilin kini sa iyang iglesia, mao na ang law of cleansing in and out, paghinlo diha sa gawas o paghinlo po diha sa sulod. Kung imong subayon dito sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1. So muna mga kaigsunan, so nindot kayo ang sa ato ang panahon tungod kay daghan na kayo ang panag-ingnan o example. So muna nga maila ang iha sa Ginoo kung mo-undergo siya sa pagpanghinlo diya sa kinasuluran nga mao ang pagpatuli diya sa ihang kasing-kasing, no? Diya sa ihang kalag, no? So maila, no, nga kung naa diya siya kang Kristo, gibautismohan ni Kristo, kaliwat ni Abraham og manununod sa saad. So mo na buot pasabot nina. So dili na gimatter og wala na gi tagagabug aton ang sagawas nun nga mga paghinlo, pero kung imo gihapong tumanon, mas labing maayo, no, nga manghinaw kang makaon aron dili ka
kalibangaon og sa kuan pod sa physical pod nga bahin, mas better nga tuli ang maong lalaki tungod kay aron hinlo, no, dili bahuan ang partner. So sa ato ang panahon, in and out ang purification. So ita maglangan din ha tungod kay nga ato ang subject, the redemption of God. Adunay tulo ka mga major application, og number 1 nga ato na dining tukyon kanang redemption of the universe from the curse and from the power of Satan. So klaro mga kaigsunan nga pagatubson kining maong universo nga atong gipuy-an tungod kay ang Episo 2 versikulo 2, wherein in time past you walk according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. So klaro og tataw kayo nga kining kalibutan natong gipuy-an na ilalom kini sa maong tunglo, og ang gahom ni Satanas angayan gyud ni siya wagtangon ini nga maong universo mo na nga pagatubson sa Ginoo. Mo na number 1 nga gianhin ni Jesus Christ nga to redeem of the universe from the curse and from the power of Satan. Sa dugang pagteksto sa Episo 6:12, for we wrestle not against the flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. So lumang tugtugi na nga makigbugno pinagi sa pag-ula og dugo, no, wa na, no, dili na magsilbi kundi sa gisugo ni Kristo diha siyang grupo, yang iglesia. We wrestle not against the flesh and blood, no, kundi ang pagpakigbugno diha sa principality, against powers, against the rulers of the darkness of this world, and against spiritual wickedness in high places. Tungod kay gidukhan ni Satanas kining maong kalibutan, og ang daotan naga-networking mga kaigsunan. Ngani sa Revelation 20 mo na ang final o bottom line o final countdown sa maong kaaway sa Ginoo, nga din sa paghari ni Kristo sa usa ka libo ka tuig, at the same time 1,000 years nga gipriso, gibilanggo si Satanas dito sa bottomless pit. Ug man niya na adunay mahitabo nga judgment at the great white throne, og dihan matapos ang panahon nga diin si Satanas nga manintal og magsigig samok og maghasik og dili maayo sa mao nga gitawag nga human being, no. So ikaduha mga kaigsunan, redemption of the nation into a servant son status. So klaro og tataw kayo nga adunay mga luwas gikan sa pagkaimpernohanon, og doon na po'y napildi nga din ni apil sa dagang lumbang Kristohanon nga na fail siya, og naipon din sa mga igo lamang na luwas sa pagkaimpernohanon. Ngani ang unang Korinto 3:15 nagpasabot kini sa niapil sa Big Brother house sa atong Ginoo, og wala kini ni padayon sa kabinang training, og na disqualified kini matud pa rin kung ang buhat ni bisan kinsa masunog siya magaantos sa kapildihan apan siya maluwas, walay sapayan maingon nga pinaagi sa kalayo. Although nga na lost everything siya, pero ang kaluwasan sa pagka impernohanon, kaluwasan siya ang kalago mo lamang ni nabilin, no. Dilaw day isapayan, pero matod pa din hiapan siya maluwas. Og ang napildi sa iha mao ang kingdom privilege, og dili na siya mahimong mag-enjoy diha sa sulod sa gingharian. Galatians 4:21-23, taas man ni kayo. So klaro na din nga ang anak sa pagkaulipon wala gay mapanunod, no. Lahi gyud ang anak sa saad tungod kay siya gyud ang himusak na sa laray ni Isaac, samantala ng kining sa laray ni Agar nga anak sa babae nga ulipon, nga diin although nga una ni siya nga natao, pero dili man mao ang gisaad, no. Apan ang anak sa saad kay bulungan kayo, kay minupos na si Sarah og nagbuntis gihapon tungod kay kana laray na sa ihas Ginoo, og mga imposible manginang ihas sa Ginoo. So imo na ikaduha nga pagtubos sa ato ang Ginoo nga tubso niya ang mga nasod
o mag-create siya nasod nga daghan kay nga mga kanasuran nga na luwas sa pagka-impyernohanon. Ang dugang pa nga bersikulo nga klaro masabtan na to nga ang plataporma sa programa sa tuang Ginoo dinhi sa Revelation chapter 2 verse 26 to 27, and he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations, and he shall roll them with a rod of iron, and as the vessel of the potter shall they be broken to shivers, even as I receive of my Father. So dinhi ato makita nga adunay giharian o adunay nga naghari. Ngani kining giharian na with the rod of iron, no? Siguro kung dili siya musang ayon sa naghari, so adunay puspos, no? The rod of iron. So ato makita dinhi nga adunay dako kayang diferensya tungod kay kini sila wa kasulod sa gingharian o kini nga mao nga daghan kayo nga mga kanasuran nga luwas nga gisulti sa Revelation 21 verse 24, and the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth will bring their glory and honor into it. You see? So ato makita nga ang makasulod ang ila lamang nga hari. Pero ang kadtong mga kanasuran nga luwas nga naa sa gawa sa syudad. So mao na ato makita mga kaigsunan nga dunay daghan nga mga kanasuran nga igo lamang na luwas sa pagka-impyernohanon o wala nakapasar sa high rank o kining opisyal nga maghari uban ni Kristo nga makasulod sa gingharian o makabaton og divine body o mahisama ang Kristo. So muna ato makita nga nabahin ang mga luwas, no? Dunay ordinary ug naay special. Kining special mao nay maghari uban ni Kristo o kining igo lang na luwas sa pagka-impyernohanon o kadtong nasakop sa iglesia og wa nagpadayon og na-disqualified, maipon siya didto og mahimong maharian, no? Mo na nga gitawag nga mag-opisyal na unta og nabalik siya sa pagka-ordinary tungod kay taspukan nga maong magbubuhat. So padayon ta mga kaigsunan, kining ikatulo katapusan kaning redemption of the firstborn sons in God's divine life and fellowship. Mo na nindot kayo mga kaigsunan. Tungod kay nagpunting na kini sa iglesia sa tong Ginoo nga mo'y nagbarog karon nga firstborn church o daghan kay mga pasay sa Biblia, mga saad nga diin masabtan na to nga mas bintaha gyud nga mga lagad ta o naata sa tinuod nga iglesia tungod kay daan na niyang programa nga gisulti Genesis chapter 1 verse 26, and God said, let us make man in our image after our likeness, no? And let them have dominion over the face of the sea, and over the fowl of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping things that creepeth upon the earth. So gisulti na daan mo nila, daan na ning gilaraw sa Ginoo nga kita mga kaliwat sa Dios o unta kung wala pa unta nasipyat ang atong unang ginikanan. So daan ang gilaraw sa Ginoo nga igihimo kita nga kanang gitawag nga in the image of God o after our likeness, no? So ato masabot sa pasahe sa uban mga pasahe sa Biblia dinhi sa Salmo. Si David nakasabot yun kayo sa programa diha sa gingharian kay siya nagkanta, as for me I will behold thy face in righteousness, and shall be satisfied when I awake with thy likeness, no? You see, so sa diin nga si David kuno kung mabanhaw na siya, iyahang gitinguha nga mahisama siya sa ato ang manluluwas. So mao na ang ato makita. Padayon ta sa katapusan nga sa punto nga redemption of the firstborn sons into God's divine life and fellowship. Another nga passage sa Biblia, Salmo 82 versikulo 1 moambak sa verse 6, God standeth in the congregation of the mighty, and he judgeth among the gods. I have said, ye are gods, and all of you are children of the Most High. So isulti na usab din his karaan o si Salmista David nakasinati o nakasabot nga kita mahimo tang ma-promote nga mahimo putang Dios, pero Dios lang nga gamay, no? Kaya doon na may mga promotion ng Ginoo from abyss into promotion o
kanunay na ko nilang ginasubli-subli gikan sa pagka-enemy, dayon nahimo tang servant ug nag-elevate ang imong posisyon og nahit na pud nimo ang friend og hantod nga mahimo nimong mabrethren og ang Dios magsugod na og reveal sa iya mga sekreto tungod kay friend na nimo siya o nya nahimo na nimo siyang igsoon ug ang ikalima mahimo nimo maghari uban ni Kristo og kining katapusan himuon ta niyang Dios, no, Dios nga gamay. So dugang pangpasahi sa Ephesians chapter 3 verse 19, and to know the love of Christ which passeth knowledge, that ye might be filled with all the fullness of God. So klaro tataw kayo mga kaigsunan nga ang plano sa Ginoo diha sa iyang iglesia kung makadaog ihag yung paambiton, no? Paambiton gyud sa iyang pagka-Dios non o kanang divine nature. 2 Peter 1:4, whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, and having escaped the corruption that is in the world through lust. So nadira pod nga saad mga kaigsunan kung ato kining ma-maintain ang pag-segregate og kining gitawag nga pagbalaan ining mahugaw nga kalibutan o naglikay ta sa maong corruption dinhi og ato gayod nga gimintin nga ang dako kayo precious nga mga saad sa atong Ginoo nga matud pa niya paambiton ta niya diha sa ihang Dios non nga kinay, partakers of divine nature. So atong Ginoo namagud sa giandam nga divine kingdom, so kinahanglan nga mahit pud nimo ng divine body tungod kay si Jesus Christ mo na sample human sa panabanhaw siya ang ulo sa iglesia nahimo ng divine. So ang iglesia mo ay nabitin karon tungod kay under the process pa, no, gisabak pa, no, una nga dapat mataw ta diha sa Dios non o mahit na to ang factual nga mao ang divine body. Another na pod nga pasahe sa Biblia sa Roma 8 versikulo 29, for whom he did foreknow, he also did predestine to be conformed to the image of his Son, that he might be the firstborn among many brethren. So atong nasuta ang plataporma sa programa sa atong Ginoo nga aduna gyud mag-exceed, aduna gyud mo mas bintaha, no, nga diin maoy labaw sa tanan nga mga igsuon kanang gitawag laging firstborn. So although kung atong subayon ang subject sa kining doktrina sa pagka firstborn, daghan kayong nalaglag o gibaligya ang ilang pagka firstborn kanhi gikan pa sa mga Hudiyo in the flesh o gusto sa atong Ginoo nga kining mga sit up gusto sa atong Ginoo nga naay nasod pod nga mahimong matawag nga kinamagulangan. Singular lang ni siya, no, kay ang iglesia sa atong Ginoo nagbarog sa singular. So kining mga saved nations plural na siya. So ang nasod sa iglesia nga gitawag nga the firstborn church, singular na siya. Mao na nga mo ginay magdominar unya maghari uban ni Kristo. Ug ang harian kadtong mga wala nakadaog. Klaro din sa Hebrews 12 verse 23, to the general assembly and church of the firstborn which are written in heaven, and to God the judge of all, and to the spirits of just men made perfect. So nasulat na ang firstborn church dito sa langit. So mao kini ang arrangement sa ato ang Ginoo nga kung maghisgot na og kining binulto, no, so adunay nasod siya nga nagbarog sa firstborn o naduna po'y mga kanasuran nga nagbarog sa manghod, no? So dugang pang pasahe sa Biblia pagkanindota mga kaigsunan. Unang Juan kapitulo 3 versikulo 2, beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be, but we know that when he shall appear, we shall be like him,
for we shall see him as he is. So, klaro gyapon nga masabot mga kaigsunan nga aduna gyapoy saad nga himuon ta ni Kristo nga may sama niya. Matod pa sa Cebuano, mga hinigugma karon nga mga anak kita sa Dios, ug wala pa gikapahayag kung naunsa kita. Hingbaloan nato nga kung igapadayag na siya, matod pa si Kristo kung mobalik na, mahasama kita kaniya kay siya makita nato ingon nga mao siya. You see? So, doon na gyud mga related og similarity nga mga saad, nga pasalig nga iilibit gyud ang tao nga din mahisama sa Dios, no? Dios lang nga gamay. So dugang pa mga kaigsunan nga pasahi sa Biblia, ang Bible adunay metaphor. Mo ni bersikulo sa metaphor, Romans chapter 4 verse 17, as it is written, I have made thee a father of many nations, before him whom he believeth, even God who quickeneth the dead, and call it those things which be not as though they were. So mao na siya gitawag nga metaphor. Kung atong Bisayaon, ato pa din ingon sa nasulat na, gibuhat ko ikaw nga amahan sa daghang mga nasod, sa tubangan niya nga iyang gituuhan bisan ang Dios nga maoy nagahatag og kinabuhi sa mga minatay, og nagatawag sa mga butang nga wala maglungtad, ingon nga naglungtad sila. So that is a metaphor. Kaya ang Bible na may metaphor na ay figure of speech, no? Na ay literal. So masabot na to mga kaigsunan nga nagamit usab ang Bible og metaphor. Kung sa Cebuano pa, og nagatawag sa mga butang nga wala maglungtad, ingon nga naglungtad sila. So kining gingharian mga kaigsunan, wala pa gini moabot ang ginawag nga factual o realidad. Hasta po ning divine body, wala pa. Hasta po ning pagkainanak-anak, the adoption, o gining pagka-firstborn. Pero naa pa sa metaphor. Sa ato apong sinina, duha ka metaphor o isa ka literal. Ang una, sa diin nga mabautismuhan ka, that is a metaphor garment. Ikaduha nga metaphor sa ato ang sinina, sa imo ang pagkamatinuman, tunga-tunga na imong pagpangalagad, imo kining gimintin, imo kining gihinluan, imo kining gilabhan. So nahit nimo ang ikaduhang metaphor nga bisti. Og kung dili pagid ka mamuhi og makapasar ka, o nga padayon ka hantod sa katapusan, imong mahit ang literal o factual nga sinina nga mao ang divine body. Aron makasulod ka sa divine kingdom, o aron masumpay ang maong lawas dito sa divine head. So muna ato makita mga kaigsunan. Katapusan nga pasahe sa Bible diri sa Lucas 6 versikulo 40, the disciple is not above of master, but everyone that is perfect shall be as his master. Sa Cebuano, ang tinunan dili labaw sa iyang magtutudlo, apan ang tagsa-tagsa kung mahingpit na, mahisama sa iyang magtutudlo. So the same gyapon nga plataporma mga kaigsunan nga gusto sa Ginoo nga mahisama taniya, nga makabaton kita og divine body sama kang Kristo, mulakaw sa dagat, di na maunsa sa klayo, di na maunsa sa ice, di na maunsa sa mga deadly weapon. So muna gusto sa atong Ginoo nga makaambit ta sa divine nature. Pero buta sa karayom lagi kay mo-undergo pa ta sa training sa ginang gitawag nga covenant training. Muna mga kaigsunan. So katapusan na gyud sa Roma 8:19 hangtod ni sa 23, bisan nga gani ang universe, no, ang kabuhatan, ang creation mga kaigsunan, apektado og naghulat kini nga makapasar ang iglesia sa atong Ginoo. Matud pa sa 19, kay ang mainiton nga pagpaabot sa mga binuhat nagahulat sa pagpadayag sa mga anak sa Dios. You see? 20, kay binuhat nahisakop sa kakawangan, dili tungod sa iha nga kagalingon nga kabubuton, kundi tungod kaniya nga nagapasakop nini sa paglaom. 21, nga ang mga binuhat gayod usab mga luwas gikan sa pagkaulipon sa pagkamadunuton ngadto sa kagawasan sa himaya sa mga anak sa Dios. 22, kay atong hingbaluan nga ang tanang binuhat sa tingob na nag-agulo
og nanag-antos sa kasakit hangtod karon. 23, ug dili lamang ingon niini sila, kundili kita gayod usab. So, ang kreasyon ng kabuhatan mga kaigsunan gaagulo, no? Tungod kay nakurap man pud ang kalibutan. Muna nga kanunay gini sila nga nagahulat kanus a ma-restore, kanus a ma-redeem, kanus a tapuson sa Ginoo ang tanan. Kay kung ma-redeem na niya ang firstborn o kaning saved nations, lipay pod ang maong kreasyon, no? Matod pa na dili og dili sa 23, og dili lamang ingon niini sila kundili kita gayud usab nga adunay mga inunahan nga mga bunga sa espiritu bisan pa kita na nag-agulo sa sulod sa atong kaugalingon nga nagahulat sa atong pagkainanak-anak nga mao ang pagtubos sa atong lawas. Now kini man gud nato ang lawas mga kaigsunan, aduna man gud bahig nga material. Gusto sa atong Ginoo nga makabaton tag spirit body o kuhaon na ang maong material nga bahin sa atong pagkatao nga diin mupilit kita diri sa kalibutan natay gravitational force of the earth basta flesh and blood ang imong lawas, no? Mo na nga lisod ka kakasulod sa gingharian kay flesh and blood cannot inherit the kingdom. Mo na nga ganyan ihit nato ang divine body, kanang gitawag nga nag-agulo ta gani si Pablo, no? Nagaugulo siya tungod kay kini atong lawas limitado, daghan kayo kanang mga limitasyon ng atong material nga lawas. Mahadlok tas tubig, mahadlok tas kalayo, gutomon ta o niya masakit pa ta. So mo na mga kaigsunan, apan kung ato na kining ma-enjoy ang divine body nga giandam sa ato ang Ginoo, nga din ang iglesia sa itong Ginoo nga nagbarog sa firstborn unya matud pa og magpagtubo sa ato ang lawas, maalis da na ni sa dili na madunoton nga lawas. That's the time mga kaigsunan nga kaoban na nato ang Ginoo, may sama na taniya og wala na tay gravitational force of the earth, dili na ta mupilit sa yuta. Paano nga pag-ingon sa Ginoo nga saka mo nga rin makasaka kita dito tungod kay ang paghiusa unya sa bana og asawa kay si Kristo man mo ay bana og ang iyang iglesia mo ay pangasaunon. Now ang kasal diri yuta dili dito sa langit, kay ang meaning man gud sa pinakakasal panaghiusa, no? Panaghiusa sa bana ug asawa. Kanusa man dayon may iusa ang iglesia sa tong Ginoo tali kang Kristo, di ba? Sa daghan mang pasahe sa Biblia panahon sa pagkabanhaw nga diin ang kadtong nakapasal sa divine body, so masumpay na sa divine head. So mao na ang ipasabot sa maong kasal o panaghiusa. Ganang musugat ta dito sa langit, humana diri nahitabo ang panaghiusa sa ubos. Na igo na ta nga nanatay kanang gitawag nga access dito sa taas tungod kay wala naman kay material nga bahin, wala na pugong sa atong lawas nga kanang magnetis, kanang kining gitawag na magnesium o kining gravitational pulse of the earth. Mo na mga kaigsunan, wala na makuigong panahon, hinaot nga inyong nakuha ang maong metodo sa maong mensahe, o kung ato ang balikon ang ato ang main theme, the gospel of the kingdom, ang atong subject karon the redemption of God has three major application. So mao kadto akong gi-mention ganiha nga diin pag-redeem sa Ginoo sa universo. Ikaduha, ihang i-redeem ang nasod nga mga kanasuran nga luwas nga mahimong dominion unya sa gingharian, og ang ikatulo mao ang pag-redeem sa firstborn son nga diin nagbarog diha sa anak sa saad nga maoy magdumala uban ni Kristo, maghari uban ni Kristo. Muna mga kaigsunan nga atong tarungon ang pangalagad, no? Og dili na to siyaw-siyawan tungod kay ang mga pasahe sa Biblia kanunay gyud kining nagapahinomdom sa katawan sa Ginoo nga daghan kaayong pasalig sa Ginoo, dili na niya bakwion nga ang Dios dinhi sa bagong kalibutan siya magpuyo og makig-uban siya sa tao, unya adunay opisyal ug aduna poy non-opisyal. So muna mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa makausap pa. Don't forget to subscribe, no,
sa akong FB page, sa itawag Mindful Moment, sa akong YouTube channel, Mary67. O wala pa ka-subscribe, imong pinduton ng subscribe, ug ang bell imong pinduton nga all. O aduna po ko'y GCash number, verified na kini. Kung aduna kay gamayng tabang sa maong financial nga bahin aron nga mapadayon kini nga mong programa, so just contact 0939-1633428. So kining yung boss yung alagad si Pastor Armando Montero, manamilit as of now. God bless all.